Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, purihin natin at pasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang kagandahang loob. Kahit na alam natin hindi tayo karapat-dapat, tayo ay palaging pinagpapala niya. Hindi natin maiiwasan na sa buhay na ito, tayo ay magugutom, tayo ay mapapagod, at tayo ay malulungkot. Pero sa bawat bagong araw, may bagong biyaya na pinagkakaloob ang Diyos. At ang pinakamaganda, pinakamabuting biyaya na pinagkakaloob niya sa atin araw-araw ay ang kanyang sarili. The giver is also our gift. Ang nagbibigay ang Diyos ay ang regalo din para sa ating buhay. Kaya naman tayo ay inaanyayahan ng Diyos. Muli lumapit sa Kanya, tanggapin Siya. Binibigay niya ang Kanyang sarili para tayo ay mabusog, para tayo ay sumaya, para tayo ay maging payapa. Pagkatapos nating lumakas, harinawa tayo din ay maging mga katawan ni Kristo. Tayo din ay maging kamay niya, paa niya, maging katauhan niya. Naway tayo din ay maging daan at instrumento ng pagpapala sa ibang tao. Dahil pag tayo ay marunong magbigay, tayo ay pupunuin din niya sobra-sobrang kabutihan at grasya. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi na tayo nagpapasalamat sa Diyos, palagi tayong nagrereklamo. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi na rin tayo marunong magbahagi sa iba. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang inisip kung hindi ang kumuha, ang gumamit, ang makinabang. Hilingin natin ang awa ng Diyos para tayo muli ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa
maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinuko sa gitna nitong bayan, upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa puon, kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.
Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di ang tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo sa Espiritu Santo. Sama-samang ipaayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang sino mang kumakain sa katawang aking ahin ay nananahan sa akin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang umiinom sa aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kumakain nito, mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang namatay sila bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed happy Sunday po sa inyong lahat. Are you happy? If you are happy, please inform your face. What does that mean? Please smile. If you are not happy, then please inform God.
Amen? Because when you pray to God, when you connect to God, our souls becomes at peace. Amen? And when you are at peace, soon you will be happy. Amen? Pagdasal po natin yan dito sa ating banal na misa. Naway kung tayo ay masaya, makatulong naman tayo sa ikasasaya ng iba. Kung hindi tayo masaya, naway makinig tayo sa salita ng Diyos na nagpapasaya sa atin. There is always something to be thankful for. Thank God, be happy. Thank God, be blessed today. Amen? May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang baka at isang baboy na magkaibigan. Nung minsan daw, itong baka at baboy ay nag-uusap. Nilapitan daw ng baboy itong kaibigan niyang si baka dahil nagseselos siya, naiinggit siya. Ano po ang sabi nitong baboy? Bakit ikaw, baka, mahal na mahal ka ng mga tao? Habang ako naman, kinamumuhian ako ng mga tao. Iniiwasan nila ako. Nandidiri ang mga tao sa akin. Habang kung titignan mo naman, lahat-lahat binibigay ko sa mga tao. Inuubos nila ang buhay ko. Buong katawan ko, nililitsyon nila. Ang tenga ko, ginagawa nilang sisig. Ang aking laman loob, ginagawang dinuguan. Ang aking paa, ginagawang crispy pata. Ang aking balat, ginagawang chicharon. Lahat naman binibigay ko sa mga tao, pero pag dumadaan ng mga tao, nakatakip ang ilong nila. Pag nakikita nila ako, ayaw nila ako lapitan. Pero ikaw, mahal na mahal ka nila. Anong binibigay mo? Gatas lang. Bakit? Alam niyo po, napakaganda ng sagot nitong baka. Sabi niya, alam mo, ang mahalaga sa mga tao ay yung pagbibigay mo habang buhay ka pa. Hindi yung pagbibigay mo kapag namatay ka na. Isn't that true? What really matters in this life is your giving while you're still alive. Not your giving when you have died. Because relationships are more important than the gifts. Amen? Walang kwenta ang regalo kung walang pagkakaibigan, kung walang ugnayan, kung walang pagsasama. Amen? My dear friends, there are two kinds of people in the world. First are the pig givers. But second are the cow givers. Ang tanong po, ano kayo sa dalawa? Are you a pig giver or are you a cow giver? Who are the pig givers? Sila po yung mga nag-iipon na nag-iipon, nagtatago, sinasarili, yung grasya, yung kayamanan, yung ari-arian. Magbibigay lang yan pag pinagsawaan na. Yung pagkain, yung gamit. Magbibigay lang yan pag meron silang sobra. Magbibigay lang yan pag nasira na yung gamit, yung pagkain. Ugaling baboy. Hindi po ba? Are you a cow giver? Sila po yung mga tao na kahit walang pera, pag lumapit ka sa kanila, tutulong at tutulong sila. Sila yung mga kahit na may sakit, inaalala yung ibang tao. Sila yung mga kahit na nalulungkot, nakangiti, at walang ibang ninanais kung hindi magpangiti at magpasaya sa iba. Sila yung mga tao na parte na ng buhay nila, ugali talaga nila. Yung pagbibigay, napakabait na mga taong yan. Ugaling baka, tahimik na nagbibigay. Hindi po kamukha ng mga baboy. Hindi po ba? Bago magbigay yan, mag-iingay. Ipaparinig sa lahat ng mga tao na kinakatay sila. Ano po kayo sa dalawa? Are you a pig or are you a cow? In other words, are you a taker or are you a giver? My dear friends, God invites us today not to be a pig or a cow, but more importantly, God is inviting us to be like Jesus. And who is Jesus?
Jesus is a life giver. Kung binigyan ka ng buhay ng Diyos, para saan ang buhay na yan? Hindi lang para magpabusog, hindi lang para mangolekta, hindi lang para mag-ipon. Kung binigyan ka ng buhay ng Diyos, ikaw ay inaanyayahan niyang magbahagi, magkaloob, magbigay din sa iba. Ano po ang pinapahayag ni Jesus sa ating ebanghelyo? Jesus said that I am the living bread that came down from heaven, and the bread that I give is my flesh for the life of the world. Sabi niya, pag kinain natin siya, tinanggap natin siya, mabubuhay tayo. Pero kung hindi ang Diyos, ang iyong hinahanap, ang iyong tinatanggap, ano daw ang iyong makukuha at mararanasan? Kamatayan. Unlike the ancestors of the Jews, the Hebrews, they ate manna in the desert and they died. Yan po ang sabi ni Jesus. Pero ang mabuting balita, ang Diyos na buhay, nagkakaloob ng buhay sa atin. Sana pag tinanggap mo, wag lang manatili sa iyo. Dahil kung tanggap ka ng tanggap, nag-iipon ka na nag-iipon, kumukuha ka ng kumukuha, anong nagiging kamukha mo kung hindi ang baboy? Amen? We are not called to be pigs, but we are called to be like God, to be like Jesus. My dear friends, the wisest thing that you can do today is to give. Ang mga matatalino, sila lang po yung mga nakakapagbigay. Magkaiba po yung marunong sa matalino. Dahil ang marunong may alam. Pero hindi naman ibig sabihin, pag alam mo, isa sa buhay mo. Hindi po ba? Marami sa atin ganyan. Alam naman ang tama sa mali. Alam naman po kung ano ang banal sa kasalanan. Pero bakit pa rin pinagpapatuloy yung kasalanan, yung mali, yung baluktot? Kasi kulang sa katalinuhan. What is the difference between knowledge and wisdom? Knowledge is knowing, and yet wisdom is applying, living your knowledge. At dito po tayo inaanyayahan ng Diyos. Kung alam mo ikaw ay nakatanggap, sana naman isabuhay mo na ikaw din ay makapagbigay sa iba. My dear friends, allow me to give you 3 good reasons why it is better to be a giver than a taker. Bakit po mas mainam, mas maganda, mas mabuti ang magbahagi kaysa sa kumuha? First one, remember this. Takers will not take their wealth after their death. Lahat ng tinanggap mo, iiwanan mo yan dito lang sa mundo. Alam ko po, paulit-ulit na lang natin naririnig ito, nakakasawa na. Pero napakahalaga po, di ba, na ipaalala. Kasi ang dami pa rin, madamot, makasarili, sakim. The problem is, we know it. And yet, why don't we apply it in our life? Mga kapatid, ano man ang kinuha mo, ano man ang inipon mo, dito lang yan sa mundo. Hindi mo madadala yan sa susunod na buhay. Ang tanong, para saan yung mga inipon mo kung hindi mo naman mai-enjoy? Di po ba? Magandang itanong yun. Para saan yung aking mga tinatago? Ano po ang paalaala ni Jesus? Sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Huwag kayo mag-iipon ng kayamanan dito sa mundo na mawawala, na masisira, na mananakaw ng ibang tao. My dear friends, it is good to remember we are just visitors here in this earth, here in this life. Di ba pag nakikipagbisita ka, wala ka naman kailangan dali na maraming gamit. Kasi nakikidaan lang tayo sa buhay na ito. Mas mabuti na magbigay ka. Dahil yung mga iniipon mo, magiging pabigat lang yan sa susunod na buhay. Amen? Second, a good reminder that givers are happier people. May gusto-gusto po akong kasabihan. I want you to memorize this.
Sabi po, takers eat better, but givers sleep better. Ganda po, no? Yung mga kumukuha, masarap kumain yan. Pero yung mga mapagbigay, masarap matulog yan. Aanuhin mo yung masarap kang kumain, hindi ka naman makatulog. Paumanhin po, no? Pansinin niyo po yung itsura ng mga palaging nanghihingi. Palaging mukhang kawawa. Nakasimangot, paiyak-iyak. Kailangan po nilang mag-itsurang kawawa. Kasi kung hindi po kayo maaawa sa kanila, di ba? Hindi ka naman magbibigay. Pero ang bigat ng buhay ng taong palaging humihingi. Amen? Haggard ang itsura ng mga takers. Pero ang mga givers, kabaliktaran. Pansinin niyo po. Fresh ang muka. Baby face. Payapa. Nakangiti. Sabi po ng mga psychologists, kung nadidepress ka, magbigay ka. Maghanap ka ng taong matutulungan mo. Dahil may reaction daw sa ating katawan, yung pagtulong. When you give, you activate, you awaken your happy hormones. There is really joy in giving. So the more that you give, the more that you will be happy. Third and last, it is better to give than to receive. Why? Because givers are more blessed. Alam po natin yung kasabihan na the more that you give, the more that you receive. Amen? Alam niyo po kung saan galing yon? Basahin niyo po. In Luke chapter 6, verse 38, ang Panginoon po si Jesus, siyang nagbanggit dito, siyang nagsabi dito, that give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over, poured into your lap. Diyan po galing yung siksik, liglig, umaapaw. Paano ka magkakaroon ng sobra-sobrang grasya? Hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos. Pero naway, pag ikaw ay nakatanggap sa Diyos, matuto kang magbigay. Hindi lang niya papalitan pa niya ng umaapaw. Amen? At mas maganda po, basahin niyo ito. In the book of Malachi, chapter 3, verse 10, sabi, when you honor God with your giving, the windows of heaven open up to pour blessing upon you. And there will be not enough room for you to receive it. Wow! Grabe! Tingnan niyo po yun. Ang bintana na ng langit siyang magbubukas para umulan ng grasya sa iyo. Hindi mo na daw yan mayayakap, hindi mo na yan makokontain, hindi mo na yan makahawakan. Paano mangyayari yon? Dahil nagumpisa sa atin, sa ating pagbibigay, pagbabahagi, pagkakaloob sa Diyos. Tanong niyo po sa sarili niyo, bakit kaya walang sobra-sobrang grasya sa akin ngayon? Bakit kaya palaging kulang? Palaging meron akong hinahanap. Baka naman nagkulang ka na sa pagbibigay. Baka naman nagkulang ka na sa pagbabahagi. Napakahalaga po nito, no? Huwag ka lang basta't magbigay. Pero magbigay ka sana ng may tuwa at saya. It is not only about the giving, but it is about the disposition when you give. When you give from your heart. When you give out of joy and thanksgiving. Amen? Hindi ko po alam kung kilala niyo si Shaquille O'Neal. Yung pong sikat na basketball player, yung matangkad. Alam niyo po ba kung bakit napaka-successful ni Shaquille O'Neal? Bukod po sa magaling po siyang basketball player, matalino po yan, nag-aral po sa university, meron po siyang mga businesses. Pero nung minsan, napanood ko po yung interview niya. Sabi po ni Shaq that every day, he wants to bless somebody. Wala po siyang papalampasin na araw na wala siyang bebendisyonan na tao. Tinuruan daw po siya ng kanyang ina to be a blessing to others so that you can be blessed by God. Alam niya pong ginagawa ni Shaq, araw-araw, lalabas lang siya, naglalakad po sa daan, maghahanap ng tao, bibigyan po ng pera.
Kung minsan po, pupunta po siya doon sa mga mall o kaya sa grocery, maghahanap po siya ng tao na nakikita niya, parang naghihirapan, ibibili po niya ng grocery. Nung minsan, naglalakad po siya dito sa mall, may nakita po siyang isang maliit na bata, tinanong niya, anong gusto mo? Sige, pumili ka, akong bibili. Anong laruan dyan? Kinuha po ng bata. Ang ganda pong attitude, no? Ang ganda pong pag-uugali. That is the right attitude. Always begin your day by asking, who can I bless today? Who can I help today? Ang dami po sa atin, mali ang pananaw mali ang pag-iisip. Di po ba? Kagising, saan ako hahanap ng pera? Paano kaya ako makakaraos sa araw na ito? Pag ganyan ang iyong pag-iisip, kapatid, kulang ka sa pananampalataya. Amen? Kasi ibig sabihin, hindi ka naniniwala, hindi ka nakakapit sa Diyos. Palitan mo ang iyong pananaw. Palitan mo ang iyong pag-uugali. Say today, every day, when you wake up, how can I bless somebody today? Always help somebody. Why? Because you don't know. God is using you to help other people. You may be the answered prayers to other people. Ang ganda po nun. Kahit na alam po natin na tayo, meron din tayo mga sariling dasal, panalangin, hinihingi sa Diyos. Subukan mo. Ganyan mo umpisahan ang buhay mo araw-araw. And I tell you, miracles will happen to you. The impossible you will receive in your life. Graces will overflow for you. Yan po yung tamang pananaw. So, remember that when you have an attitude of giving, you will always have an experience of blessing. 3 good reminders, my dear friends, why it is better to give than to receive. Huwag niyo pong kakalimutan ito. First, takers will not take what they have taken to the next life. Secondly, givers are more happier. Third and last, givers are more blessed. Bakit po sa tingin niyo ang Diyos ginawa tayo 2 kamay? Pwede naman po na isa lang yung kamay natin, di po ba? Pero bakit kaya ang Diyos, nung ginawa niya ang tao, 2 ang kamay? May malalim na dahilan diyan ng Diyos. God created us with 2 hands to remind us that in life, you will receive with 1 hand, but with the other hand, you should give. That is how life should be. It should always be taking and then giving. Take and give. Take and give. Hindi po pwedeng take ng take. Mabibigatan ka, mahihirapan ka, magkakasakit ka. Kung puro na lang take and take. Para lang pong gulong yan. Para umarangkada, para gumalaw, di ba? Dapat yung nasa ibabaw, pumailalim. Yung nasa ilalim, pumaibabaw. So, huwag ka malulungkot kung meron nawawala sa'yo. Huwag ka malulungkot kung nauubusan ka. Kasi hindi ka naman papabayaan ng Diyos. Nakawalan ka ng biyaya at grasya. Amen? That is the balance of life. That is how life works. Ang mabuting balita, may tinanggap tayo sa Diyos. Ang katawan ng kanyang anak. Tinanggap mo, sana marunong ka din na magbigay. Tinanggap mo ang katawan ni Kristo, maging katawan ka sana ni Kristo sa ibang tao. Mga kapatid, huwag niyo pong hintayin na mawala kayo dito sa buhay bago kayo magbigay. Be a life giver just like Jesus. Habang buhay kayo, magbigay kayo, yan ang ikatutuwa ng Diyos. Yan ang ikasasaya ng ibang tao. At yan din ang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo tayo at ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Ako sa Diyos, tamang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao ng may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinapasigla ng mensaheng buhat sa salita ng Diyos. Dumulog tayo sa bukal ng lahat ng kabutihan. Idulog natin sa Kanya ang ating mga pakumbabang kahilingan at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang Katolika, nawa tuwin na niyang pakaingat-ingatan ang Eukaristiya bilang sakramento ng katawat dugo ng Panginoon, ang pagkaing nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating mga pinunong panrelihiyon at pambayan, nawa paglingkuran nila ng lubos ang bayan ng Diyos para sa kapakanang panlahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kabataan ng ating bayan, nawa higit nilang mapahalagahan ang Eukaristiya sa kanilang masiglang paglahok sa misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang mga bagay na hinihingi natin ng tulong sa Kanya. Panginoong Yesus, salamat sa iyong napakahalagang kaloob sa Eukaristiya. Naway lagi kaming mamuhay alinsunod sa mensaheng umaabot sa amin sa pamamagitan ng dakilang sakramentong ito. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring binigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang mga pangalan ng mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan.
Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi ibig sabihin, pag marami ka ng pera, ari-arian, sikat ka na, makapangyarihan ka na ikaw ay matalino. Maaaring ikaw ay marunong, pero hindi ka matalino. Being knowledgeable is different from being wise. Balikan niyo mga pagbasa. Unang pagbasa, pangalawang pagbasa. Inaanyayahan tayong maging matalino. Be wise. Tano ang pagiging matalino? Yun yung taong marunong magbigay. Yun yung tao na alam niya, lahat ng nakamtan niya, hindi niya madadala sa susunod na buhay kasama ang Diyos. Ang matalino, marunong magbigay, kasi alam niya, pag nagbibigay siya, dun siya magiging mas masaya. Ang matalino ay ang tao na marunong magkaloob sa iba dahil alam niya, hindi siya kauubusan ng pagpapala at grasya galing sa Diyos. Alam niya, pag nagbibigay siya, ang langit ay bumubukas para magpaulan ng bendisyon sa kanya. The wisest thing that you can do today is to be a giver, not only a taker. Napakarami po na nagme-message sa akin, tinatanong, Father, kanino kakampi? Father, sinong kakampihan mo? Si Carlos Yulo o yung nanay niya? Obligasyon po ba ng anak na tulungan niya yung nanay niya, yung pamilya niya? Sino po ang tama? Yung nanay o yung anak? Alam niyo po ang sagot ko dyan. Kahit na nagkasala, kahit na pangit ang ugali, kahit na hindi karapat-dapat, magbigay ka. Hindi dahil ina mo, hindi dahil pamilya mo, hindi dahil minahal ka. Magbigay ka. Bakit? Dahil yan yung mabuting gawin. Amen? Magbigay ka dahil yan yung tamang gawin. Amen? Magbigay ka dahil yan ang ugaling banal. We are called to live a life that is right, good, and holy. And how do we express that? By giving. Irregardless who is that person that we are helping or giving. Nung sabi ng Panginoon, kung merong humingi sa iyo, kahit na iisa na lang ang balabal mo, ibigay mo sa kanya. Kung merong nagpuwersa sa iyo na magbuhat ng 1 kilometro, kahit na 2 kilometro, ibigay mo. Kung sinampal ka sa kaliwa mong pisngi, pati sa kanan, ibigay mo sa kanya. So, anong ibig sabihin ng Panginoon? Hindi naman karapat dapat na tulungan mo, pagbigyan mo, mga taong yan, inaabuso ka. Pero bakit kailangan ka pa rin tumulong? Bakit kailangan ka pa rin magbigay? Ito ay dahil yan ang mabuting gawin, yan ang tamang gawin, yan ang magpapabanal sa iyo. Amen? So, keep that in mind. Always give. That is the wisest thing to do. When you give, do not worry. God knows you're being like Him, and God will provide for you, will sustain you, will help you. Amen? Kaya nga po, ang ating assignment ngayon, maghanap kayo ng tao na kahit na hindi karapat-dapat bigyan, bigyan niyo. Dahil ang Diyos nagbibigay, hindi nangungwenta. Ang Diyos, pag nagmamahal, walang kondisyon. Kung ang Diyos nagbibigay at nagmamahal na may kondisyon, kawawa tayo. Dahil sino ba sa atin dito ang karapat-dapat na mahalin at bigyan? Di ba wala?
Lahat tayo, meron tayong kasalanan. Lahat tayo, meron tayong pagkukulang. Lahat tayo, hindi naman po tayo malinis. So be like God. Maghanap kayo ng tao, kahit na hindi karapat-dapat yan, tulungan nyo, bigyan nyo ayon. Makikita nyo na aapaw ang pagpapala ng Diyos sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.